nakakuha ang Pilipinas ng investment pledges mula sa Japan na abot sa $3.4 billion o 210 billion pesos. Ito matapos ang pagdalo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa high-level roundtable meeting kasama ang mga Japanese businessmen. Ang detalye sa report ni Kenneth Pasyente. Aabot sa 3.4 billion US dollars o 210 billion pesos ang halaga ng investment pledges na nakuha ng Pilipinas matapos ang pagdalo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa high-level roundtable meeting kasama ang top Japanese business executives bilang bahagi ng kanyang 4 na araw na state visit sa Japan. Ito ay inaasahang magpapalakas sa ekonomiya ng Pilipinas. Mapapalawak din nito ang kapasidad ng mga lokal na industriya at lilikha ng libu-libong dekalidad na trabaho para sa mga Pilipino. Ayon sa Pangulo, patunay ito ng malakas na kumpiyansa ng Japan hindi lamang sa kasalukuyang takbo ng ekonomiya ng Pilipinas, kundi pati sa mas malaking potensyal nito sa mga susunod na taon. The participation in this room of Japan's most respected industry leaders, representing trading houses, financial institutions, manufacturing champions, technology firms, service groups, it speaks for itself. It is not just attendance, it is confidence. Confidence in the Philippine economy today, and even more importantly, confidence in what the Philippines can become. Iginiit din ng Pangulo na mahalaga ang puwersa sa paglago ng ekonomiya ang kalakal at turismo, kasabay ng pangakong patuloy na pagpapabuti ng pamahalaan sa mga sistema para sa mabilis na paglalagak ng pamumuhunan sa Pilipinas. To our Japanese partners, many of you have been with us for decades. You did not wait for certainty, you helped create it. We will continue to strengthen our economy, improve our systems, and build an environment where your investment do not just enter the Philippines, but grow, succeed, and endure in the Philippines. Because our goal is not short-term growth. It is shared prosperity across many generations. Ipinunto pa niya na layunin ng Pilipinas ang pangmatagalang pag-unlad para sa mga susunod na henerasyon, kasabay ng mas matatag na partnership sa Japan. Pinasalamatan din niya ang mga Japanese investor na kasalukuyang nag-ooperate sa Pilipinas sa patuloy nilang tiwala sa ekonomiya at sa pagtulong na makalikha ng dekalidad na oportunidad para sa mga manggagawang Pilipino at mga lokal na industriya. Sinaksihan din ng Pangulo ang paglagda ng mga Memoranda of Understanding o MOU sa pagitan ng Ayala Group at Japanese companies. Layunin ng mga kasunduan kasama ang Mitsubishi Corporation, MUFG Bank at KDDI Corporation na palakasin ang pagtutulungan sa larangan ng Intelligent City Solutions, Digital Finance, Marketing Technology at AI-driven infrastructure. Inaasahang magbubukas ito ng mas maraming oportunidad para sa innovation-driven growth, mas malawak na financial inclusion at pagbuo ng mas matalino at konektadong mga komunidad para sa mga Pilipino. They will be building a smart city which, according to Ayala, it will be really modern and really high-tech. So we are looking forward to that. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.